Nagsalita na nga ang taga-LBC na tumatayong team head sa warehouse ng Barreto sa Olongapo tungkol sa mga balikbayan box ng mga kababayan natin na taga-US at Canada na ninakawan. Wala yung kay Maylin, wala yung kay Leia. Yung kay Tian, as in wala. Yan, wala. Puro bukas yung mga plastic. Make-up din yung Make-up yan. sa'yo din. Puro bukas yung mga plastic, binuksan. My Ay, goodness. hindi na maganda doon, Ting. Wala lahat. So, balikan nyo daw. Doon ba kaya ginawa yan? Galit na galit yung kapatid namin, oh. Wala. Naku! Wala, oh. Walang laman. Kaming yan. Mga makeup. Ito walang laman din. Oh, walang laman. Ayan, oh. Ay, ito meron to kay Edwin, pero nawala din, ano? Oo, pati wala yun. Oh, ay, ito rin, oh. Yung kay, ano, kanina to. Oh, yung kay Ryan. Wala. Nakita yung mga Walang laman. Ayan, pinagbubuksan. Walang laman. Tapos wala yun sa atin. Wala yung kay Leia. Kinuha yung kay Leia. Pati sa akin wala din eh. Diba? Ito yung sa akin. May laman Oh, naman. walang laman. Kay Dominic, walang laman. Ireklamo natin yan. Dito, yan. Dito binuksan, oh. Dito, oh. Ayan, oh. Kasi silo ka sa ibabaw eh. Hindi mahalata. Ano nila binuksan? Ito, video mo dito. Ikaw, hindi ganyan. Ano yan eh, oh. Yan, oh. At ayon sa kanya ay may third party palang pinagdadaanan or nagdi-deliver ng mga balikbayan box sa warehouse nila na hindi direktang konektado sa LBC na tinatawag na outsourcing. Di naman niya direktang sinabi pero baka daw sa third party or pinagdadaanan ng mga balikbayan box na outsourcing nangyari ang nakawan. At sila ang nasisisi dahil nga sila ang last touch aniya. Yes sir, good morning po. Opo, siguro familiar na kayo, baka nakamonitor kayo kanina. Tsaka na ito pong pamilya raw ng taga-Subic na di umano'y nabuksan yung kanilang balikbayan box ay pumunta na rin daw ho dyan sa inyo. Sir, kayo ba mismo nakausap? Opo. Yes sir. Okay. So ano po ang naging ending po ng pag-uusap ninyo, sir? Actually, ano siya sir, ang sinabi ko sa kanila, yung box nyo naman, sabi ko, may disposition yan nung na-receive namin kasi may mga third party naman kasi humahawak yan. So meaning, sabi ko, may disposition kami niya bago namin i-receive. Now sabi ko sa kanila, before pagbukas nyo sana, pag-deliver sa inyo, ibinidyo nyo na. Tapos ngayon kung may complaint po kayo, ito naman talaga, mayroon kaming disposition dyan na sinit namin sa business partner namin or business unit or business department kung sino yung pinanggalingan yan para hindi naman po kami malalastat. Actually, lahat ng mga ganyan, kami ang takbuhan kasi kami yung last touch kasi na nag-deliver. Ang sinasabi pa nga sa akin, sabi pa nga ng pulis sa akin kasi may kasama pa nga silang pulis, dapat pala kung may hindi nyo na yan tinatanggap. Sabi ko, wala naman sa process ng LBC yan. Lahat kung ano man yung appearance nung box na yan, maging good, with, or ano yan, i-disposition namin yan. Kasi kung may re-receive ako na 50 o 60 na box, tapos mayroong discrepancy na 49, di isa na lang yung marireceive ko. Ibabalik yung ano, sabi ko, parang sample ko lang yun, sir, di ba? Ibig sabihin, mayroon naman kaming disposition na ginagawa dyan. Meron ba kayong... Kasi napakasakit isipin, sabi ko. Ano po? Meron ba kayo, sino ba nagdi-deliver? Napakasakit naman. From saan ba galing yan? Manila? Sino nagdi-deliver sa inyo dyan? Galing siya ng Maynila. Oo. Anong kumpanya yung nagdi-deliver sa Yung inyo dyan? nagdi-deliver, LBC sir, rin? Hindi. Hindi, outsource na yun, sir. Outsource na? Yung galing ng Maynila, outsource na yun. Oo, outsource na. Iba, hindi LBC pala. Oo. Hindi truck ni LBC. Hindi na LBC. Hindi LBC. Opo, ibig sabihin, third party na yun. Okay. Pero ano yung box nila na yan? Hindi nyo na, I mean ba, wala ba kayong turnover na gano'n na, ito, nakakuha ko ng 60 na boxes. Galing dyan sa third party na yan, yung outsource ninyo, 5 rito, bukas.
Meron naman kaming sir, meron kaming transfer manifest na re-receive, kailangan maging tally yan. Now Oo. ngayon, tally nga kami sa box or units na Aha. na-receive namin. Aha. Ang rito sir, ang pinag-uusapan dito, yung condition ng i-receive po namin. Yun nga po. Wala ba? Siyempre, lahat na makikita ng mata namin, saka naririnig ng tainga. Like example, kasi binubuhat lang din naman yung ng box galing doon sa truck, bubuhatin. Pag narinig namin na medyo suspicious na broken sound, lalagay din namin yung broken sound. Loose tape, deformed, or what kind of discrepancy na nakikita namin. Okay. Yung particular na balikbayan box, Yun yung process namin. itong pinag-uusapan natin balikbayan Ano ba? box, meron ubang nakalagay sa listahan ninyo na ito may depekto, bukas, sira, ganon? Pinakita ko rin sa kanila yan, sir, kung ano po yung disposition po namin dyan. Mayroon kayo nakalagay doon. Ano po nakalagay sa listahan ninyo? Kasi nung ni-receive ninyo kanyo, di ba, na kung anong diferensya, inililista ninyo, di ba? O ito pong sa balikbayan box nila, ano po nakita niyo yung diferensya diyan ay sinulat ninyo sa manifesto, doon sa listahan ninyo, sa record? Actually, hindi ko siya eksaktong masasabi sa inyo kasi nandun sa computer eh. Ganun ba? O di Basta mamaya. may pinakita ko sa kanila. May pinakita ko sa kanila na ganito yung condition, ganito yung sinabi namin na ganito yung exact. Pinakita ko sa kanila, inopen ko yung computer ko, pinakita ko sa kanila kung ano yung disposition na ginawa namin diyan. Doon sinasabi nila na may nawawala doon, hindi ko naman nakikita yung loob ng boxer. Okay. Opo naman, Tapos may sir. mga third Opo. party pa yan. Opo. Ito Sabi naman, ko sir. pa nga sa kanila, ito kung ano lang yung sabi ko sa kanila. Yun lang yun. Tapos sinabihan ko sa kanila, kasapatan nyo naman mag-file ng formal complaint. Aha. Tama po yun kasi naririnig ko yung kanina yung yung balita nyo kaninang umaga. Oo. Tama naman yun. Hindi ka naman mali doon, sir, na kailangan may formal complaint kasi nga sabi mo meron kayong listahan na nando sa soft copy nasa computer ninyo. Pero ito bang unang pagkakataon na naka-experience kayo ng ganyan na reklamo, sir? Sir Ruel, ito ba first time ito na may reklamo kayo natanggap na ganyan? Actually, hindi po sir. Maraming beses na po. Ay, maraming beses na. Ano ang ginawa ninyo, Yung sir? mga complaints na yan. Oo, kasi dapat kung maraming beses na, pagbaba halimbawa ng balikbayan box dyan, sigurista na kayo. Mga bata, inspeksyonin nyo yan. Kasi... Actually, ginagawa naman din namin yung part namin na lahat. Kasi ang process ng LBC lang din naman, pag ni-receive namin yan, kailangan yan, may disposition kami dun sa box na nire-receive din namin. Ano ba yung, Then mayroon din naman, ano ba yung ibig sabihin nyo ng disposition, sir? yung discrepancy sir na kung ano yung kung ano Lilista. yung actual na kung ano yung actual ng condition ng box na na-receive po namin sir. Yun yung ginagawan din namin ng discrepancy. Then i-email namin sa department kung sino yung concerned department. Like example, sa Bitas, galing sa Bitas, ganun po. Okay. Naintindihan ko po kasi... ganun po kami, sir. Ayun. Ganun. Ano naman po ang aksyon nila doon, sir? Kasi kayo napupuruhan dyan eh. In fairness sa'yo, ha? Ngayon yung action nila, sir. Sige po. Tapos yung action nila, sir, pag naka-escalate na yun sa customer complaint, na sila yung customer complaint naman, yun yung department na sila yung nag-a-assist ng lahat ng mga customer na may nagrereklamo, kung may damage, kung may babayaran, sila na po yung nagha-handle. Then sila yung mag-iimbestiga. Kung ma-found out nila na kung sa Bitas yung may lapses, na-charge dun sa kanila yon. Then binabayaran naman po ng LBC. Kaya doon po kami lang, sir. Okay, kung ano lang yung nakikita namin, pagka-receive, disposition kami. Tapos pag may complaint, kasi hindi ka agad-agad yan magko-complain yan, sir eh. Siguro more or pagka-receive, pagka-deliver ngayon ng 1 or 2 days. Tapos pag may na-receive na kami ng complaint, ibabato namin yung disposition na sinasabi namin. Din si customer complaint department, sila yung mag-iimbestiga. Okay. Kung kanino yung sana mag-charge. i-suggest nyo rin, Sir Ruel, sa kanila na tiyakin nyo naman, dyan pala sa pier o sa airport, paglabas ng customs, tiyakin ninyo ano bang kondisyon ng kasi puro dito sa napupuruhan yan. Tingnan nyo, binibintangan na baka dyan ang magnanakaw sa inyo. Di ba? Palaging gano'n kasi tapos kayo magsasubmit na ng report pero kayo minumura dyan ng customer,
Kasi Totoo yun, sir. Totoo. Oo, kasi ganun eh. Papadalhan kayo ng sira. Totoo yun. O, edi pagdating sa customer niyan, ang bintang, dyan sa inyo sa warehouse. Ito pa, isa na lang, sir. Gaano ba katagal yung balikbayan box sa warehouse ninyo bago ma-deliver? Kasi po, ang sabi, ang lapit lang naman. Bareto lang kayo, kalapakuan lang, 4 na araw, sir. Actually, sir, mayroon kaming grace period na 5 working days upon receive. Dahil, siyempre, kung marami tayong box, natatabunan tayo kung marami. First in, first out, sir. Kaya mayroon tayong grace period na 5 working days upon receive. Oo. Hindi pinag-uusapan yung malapit, malayo. Basta kung ano yung unang na-receive namin, yun yung unang i-out namin. Oh, within 5 working days ganun. dapat may deliver. Ganon. Yes, sir. O sige sir, ganito, may insidente na naman ganito. Tawagan nyo yung boss nyo, lagi na lang ganyan. Kami dito nasisisi. Diyan pa lang sa pag-pick up pa lang, magkaroon na kayo ng manifesto dyan na itong ipapadala ko sa Olongapo, bukas ito. Di ba? Dapat ganun. Actually, ano siya? Oh. Yun yung dilema ng yun yung dilema ng last touch. Kami yung last touch nga. Ito yung dilema namin. Correct. Kasi kami yung lagi yung yun tulad na sinabi niyo sir kanina, kami yung namumura, kami yung pinupuntahan ng customer, dinadala ng pulis, nag-i-explain lang kami. Inyit kung wala naman magiging disposition yan, wala naman magiging problema sa delivery. Oh. From the beginning siguro, mayroon ng problema. Yun. Din sila delivery team, kami yung mapuputukan dahil in the beginning may problema na eh. Kaya nga, ayun ang sabihin kung ninyo. maayos naman yung marireceive namin, wala naman magiging complaint yung customer. Tama. I-deliver namin. Ito, record mo. Nang maayos din. Ito, Sir Ruel, record mo yung pag-uusap natin, padala mo sa main office nyo. O tingnan nyo, ginagawa nyo. Dapat dyan pa lang, mayroon ng manifesto. Mayroon ng disposisyon para pagdating dito, hindi kami puputukan. Pinick up ninyo sa customs yan, sa sira na, bukas na. Pagdating dito, kami sisisihin. Di ba? Walang sir, yung manifest na yan sir, yung manifest na nare-receive namin dun sa outsource tracker, yung units lang, tapos dun namin nilalagay yung disposition hard copy na duly acknowledged ni tracker yung disposition na ginagawa namin. Plus yung email para secure po kami sir. Dun sa Ayun. Oo. Ayun. Secure kami diyan. Yan ang gawin nyo, sir, ngayon para hindi kayo ang diyan. Actually, yan yung ginagawa namin ever since I hired on LBC na nagre-receive ako. Ganyan po yung ginagawa po namin. Sir, yun doon sa Manila, dapat pag-pick up nila ron. Meron na kaagad na bukas ito, sira ito, bago may deliver sa Olongapo, meron ka naman basihan na protektahan ang sarili mo. Diba? Kasi beyond on our control na yun, sir. Kasi siyempre Maynila yun. Dito ako nakabisir eh. Kaya nga po, sir. Pero isa-suggest mo sa meeting, no? Tapos ito ano mo tong interview natin, tingnan nyo nangyayari sa amin dito. Di ba? Yes, sir. Yes, sir. Sige. Actually, dapat naririnig na ng mga gusto, sir, kasi para at least ma-aware ang lahat, para maayos kung ano man yun dapat ayusin. Tama, kagaya niyan. Kung kinakailangan ilagay sa drum yung mga shipments para hindi siya magkakaroon ng why not, di ba? Correct. Para hindi siya magkakaroon ng na-deform or na-open, na-gloss tip. Sa drum na lahat, I suggest kung sana, if ever. Oo, tsaka naintindihan kita. Kagaya ng CCTV, inihingi ng pulis at tsaka nung hindi mo gusto mong linisin ang pangalan ninyo diyan, hindi mo magawa kasi ang desisyon yan main office. Kung magbibigay o hindi, di ba? Yes, sir. Yun, sige. At ganun na lang kasi kami tatawag din sa DTI kasi ang gusto mo naman mangyari, due process, proper procedure. Sir Ruel, ha? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sige po. Salamat po, sir. Sa takbo ng usapan ay napansin ko na walang direktang patutunguhan or pag-amin kung sino nga ba talaga ang may kasalanan. Kaya ang mas maigi nito ay hintay na lang talaga ang kakalabasan ng investigasyon. Ngunit ang masakit na katotohanan dito ay naabala pa sila kabayan at ang pamilya niya sa Pilipinas na mag-file ng kaso. Pero ang kahihinatnan nito ay hindi rin naman mababalik ang mga nawala. Ang magandang gawin dito ng mga taga-LBC or ng kumpanya ng LBC para gumaan ang pakiramdam ng mga kababayan nating ninakawan ng laman ng balikbayan box ay bayarin nila ang mga nawawala. Dahil pinadala nila ito ng maayos sa kumpanya nila at nagbayad sila ng tama.